The views and opinions expressed in this video/podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any affiliated organizations. The information provided in this podcast is for general informational purposes only and should not be considered professional advice. While we strive to provide accurate and up-to-date content, we make no warranties about the completeness, reliability, or accuracy of the information shared. Listeners are encouraged to do their own research and consult with professionals when necessary. By tuning in, you acknowledge that any reliance on the information provided is at your own risk. Hi mga kaututang dila, this is Jay. And this is Reggie. This is Chupa. Ito, topic natin ngayon, yung nagiging issue kay Goldwyn review kasi may mga medyo binabash ngayon yung comment section niya kasi may mga gagamitin ko naman di umano nagsasabi na paid daw siya kasi at taas ng binigay niyang rating kasi ni-rate niya if you're not familiar with Goldwyn reviews siya yung meron siyang page sa Facebook, nagre-review siya ng mga pelikulang Pilipino. Mostly, pelikulang Pilipino. And, i-inform ko lang din na nakalagay naman sa Facebook niya na wala siyang credentials sa pag-review. Nagre-review lang siya as a moviegoer. No, based on niya. So, based sa kanyang sa taste niya. Ngayon, nitong Metro Manila Film Festival, ang kwento is, binigyan niya ng 5 out of 5 stars yung pelikula ni Vice Ganda, which is Breadwinner. Breadwinner. Basta mahaba. The Breadwinner is. The Breadwinner. Yun, binigyan niya ng 5 out of 5. Tapos, yung iba, 3 out of 5 yata yung Green Bones or basta medyo mas mababa. Kingdom. Ngayon, ako, hindi pa ako nakakapanood ng kahit yung Kingdom 3 out of 5 lang sa kanya. Green Then, Bones. Yung Green Bones 3 out of 5 ang number 6 niya. Okay. Ang sumunod sa kanya, hindi ko alam kung anong pelikula ito, hindi ko na ma-inlag shit. Ayaw na. Tapos, yun, may mga nagbabash na kesyo, baka parang may horror story yung pangatlo. Parang paid siya. Kasi nga, dahil yung review niya kay doon sa pelikula ni Vice Ganda. Ngayon, anuhin lang namin yung ito yata yung Yan, titingnan ni hindi ko lang tanda yung mga title dyan base sa itsura eh. Basahin mo na lang yung conclusion niya kasi ang hirap makita eh. Ayun. More na lang. Number 2 niya, Strange Frequencies. Okay. Hindi ko alam yun. Hindi ko nakikita kung meron silang ganung kalabas. Uninvited yung pangatlo. Uninvited yung pangatlo. Topak, tapos My Future You, Green Bones, The Kingdom, Isang Himala, Hold Me Close, tapos pinakamababa niya yung Espantaho. Chito Ronyo, pinakamababa sa kanya. Chito Ronyo yun Director Chito Ronyo. Yung niya. Yung review niya base sa napanood niya, syempre. In fairness naman sa kanya, ang pelikula ni Chito Ronyo na natatandaan mo, na nagandahan ka? Mga drama siya mahilig siya sa drama Chito Ronyo? Di ba siya yung ng Street Boys? Di ba siya yung gumawa ng pelikulang, ano ba yung palabas ng Street Boys dati? Yung sumasayaw sila, tapos may mga nakita silang multo. Hindi ko tanda. Hindi ko wala. Basta yun, parang mga ganun yung yung... Basta may mga din yan, kung may mga horror ba si Chito Ronyo? Pusoy. Kay Chris Aquino. Ayun, Chito Ronyo yun alam ko Director Chito Ronyo. Marami siyang... Maraming pelikulang nagawa siya, Chito Ronyo. So yun, 0 star sa kanya yun. Dekada 70, siya rin na nag-direct. Dekada 70. Medyo, rin yun. Kay Judy Ann, kalimitan, kasi Espantaho. Espantaho. Sino to? Si Judy Ann. Judy Ann, ang bida.
Parang... Siya nga yung naging nanalo ng Best Actress. Hindi ko naman alam Tapos siya pa yung zero sa kanya. Hindi ko din alam kung ano yung story. Sa akin, So yun, i-ano ko lang muna, yun nga yung nagiging, ibinabato sa kanya is, bayad daw siya. Bayad daw siya. Bayad daw siya. Ako naman, personal experience ko lang. Kasi, di ba nakikinig nga ako ng Cool Pals. Nag-guest siya doon. Tapos, nabanggit niya yung Becky and Badette na palabas na gustong-gusto daw niya. Kumbaga, sabi nga ng mga ibang nagko-comment, 5 out of 5 daw sa kanya yung dati, last year. Na sobrang gustong-gusto niya raw, rewatchable daw sa kanya yon. So, since rewatchable sa kanya, at fans ako ng Cool Pals, pinakinggan ko siya. Sabi ko, tignan nga natin, bigyan natin ng chance yung Becky and Badette. Kasi kung ako, personally, hindi ko nga alam na may palabas Becky and Badette. Hindi naman ako masyadong din. So, pinanood ko. First 30 minutes, hindi ko na kinaya, pinatay ko na yun. Pinatay ko na yun, inalis ko na siya sa pelikula na pinapanood ko kasi doon sa subscription ko. Kinancel ko na, hindi ko talaga kaya. Hindi ako natutuwa, hindi ako nag-enjoy. In fairness naman, okay lang yung acting nila Eugene at Poco. Yung normal nila na comedy, pero hindi ako natutuwa talaga. Hindi siya taste ko. Yun nga, kasi nga, yung kanya, kay Goldwyn, kanyang taste yun. So, feeling ko naman, personal taste kung personal taste niya, kung ganun yung 5 out of 5 nga sa yung Becky and Badette sa akin, feeling ko kasi ako, hindi pa ako nakapanood ng kahit ano sa Metro Manila. Disclaimer, wala kami pang napapanood. Pero based on trailer, based on trailer lang, nakita namin. Ang nakita kong maganda para sa akin na worth it para sa akin na panoorin ko is yung Green Bones tsaka yung Kingdom. Ako gusto ko yung Kingdom kasi parang alternate reality siya ng Pilipinas kung hindi siya nasakop ng Kastila. Ano kaya mangyayari sa atin? Kaya yun, iniisip kong panoorin siya, sinasabi nila na hindi raw maganda acting. Wala akong pakialam sa acting kapag gano'n. Ang gusto ko yung storya, kung paano pagkakagawa. Kasi yung kumbaga, at least bago. Oo, kasi si Bossing dati laging fantasy. Laging na lang umiilaw yung espada niya spoiler alert lang, sa pagkatapos daw ng Kingdom, sa bandang ending, sisigaw si Lakan. Hi, fans! Ano ba yan? Sisigaw daw di ba si Lakan si Bossing? Bibig Soto. Sasigaw daw siya natin. Hi, fans! Di ba lagi niya ginagawa? Sa mga MMF niya. Baka lagi na lang umiilaw yung kanyang espada, medyo mabago naman. Hindi niya, nagtanggal na kayo yung pareho din sila, kahit yung sa Breadwinner na iba din yung parang yung tema ni Vice. Naging naman siya, di ba lagi puro comedy, katatawa. Ngayon, seryoso naman yung tema. Seryoso ba yun? Hindi ko... Comedy pa rin siya. Hindi, kumbaga yung niya, kasi ako sa mga, although hindi din ako nakapanood ng mga another MMF niya, yung kwento niya, kasi nakapanood ko na lang after nung MMF niya, sa TV na, nakikita ko, yung puro katatawanan lang. Pero ito, kahit paano, may katatawanan, pero merong kwento. About sa mga kwento. About sa OFW na, alam mo naman na medyo touching din sa mga atin. Alam naman natin na yung mga OFW pag umuwi, yun, totoo nangyayari yun. Yung pag-uwi mo, galing kang nag-OFW, pag-uwi mo, walang pera. Artista ka. Celebrity ka, pero wala kang pera kung tutusin. Kala nila, pero yaman-yaman. Celebrity tingin sa'yo. Kasi totoo yun. Madalas na nangyayari ang OFW. Pag-uwi, walang ipon, dahil sa binigay lahat sa pagpapamilya, di ba? Tinulong lahat. Tapos, in fairness lang kay Vice Ganda, hindi ko gusto yung comedy niya sa bilang host, pero pagdating sa pelikula, nagbabago yung kanyang yung the way siya magpatawa, the way siya medyo nakakatawa talaga siya pag nagko-comedy siya. Sa akin kasi, sarili kong opinion to, hindi ko taste yung ganung klaseng joke na pag nasa showtime siya, nasa siya. Kasi yun live kasi yun Nag-host siya, pero pagdating sa acting, sa pelikula, napapanood ko siya, okay naman. May mga palabas siya.
Napanood ko pinanood ko sa sine yung Private Benjamin. Yung unang-una, okay naman eh. Si Eddie Garcia. Napanood ko rin yun kasi sa bus. Nung nagtatrabaho pa ako sa Makati, pag talaga, lagi yun ang palabas. So, marami akong napanood na pelikula, sa bus lang talaga. So, okay naman sa akin din yung mga comedy niya doon sa pelikula. Ibang-iba yung comedy niya talaga sa pelikula pagdating sa... Kasi edit, pwede mong i-edit kasi sa pelikula. Hindi, tsaka you have... Pwede filter. Tsaka you have to take into consideration na si Vice Ganda ay sumikat sa comedy. Stand-up comedy sa mga comedy bar. Kaya yun yung kanya. So, ganun talaga yung style ng humor niya, yung banter. Banter style. So, in fairness naman talaga, it's no question nakakatawa si Vice Ganda. Maraming, hindi siya sisikat ng ganyan, hindi siya nakakatawa. Kaya lang, hindi yung comedy niya, hindi para sa lahat. Hindi para sa lahat. Opinion ko ito Hindi ako nagandahan pagiging comedy niya, stand-up comedian, pero sa acting, okay siya sa akin. Sa comedy niya. So, kasi, napanood ko yung Breaking Benjamin, natawa naman ako, okay siya. Ang acting niya, talagang artista talaga, na hindi siya tuod. Talagang may emotion siya. Kaya lang, ang ano ko naman kasi dito, based on the, kasi wala akong time para panood sa ngayon, tsaka wala rin akong pera. Tsaka ang baba pa ng medyo pila. Mahaba yung ticket. Sa akin lang is... medyo mahal yung ticket. Medyo mahal yung ticket. Talagang punitos ako eh. Mahal yung ticket. Mahaba na yung pila. Mahal pa yung ticket. Diba? Mahal kasi ang pelikula ng mga MMF. Hindi, normal lang naman. Hindi, mas mahal siya kaysa sa ibang... sa English. Sa English na mga regular show na dati noon pa yun. Before pandemic, mas mahal pa yun talaga. Naman. Normal naman na yun. Dati kasi manonood kami ni Samsan ng pelikula gano'n. Medyo tight yung budget namin. Sige, tayo yung pelikula sa SM Preview. Nakita namin yung ticket. Nakita namin yung ticket ng Spider-Man. Ay, punta kami Spider-Man. Actually kahapon, nasa Nubali kami ni Ma. Nakita ko na inaya ko siya. Sabi ko, gusto mo panoorin natin yung Kingdom? Sabi lang sa akin. Hindi naman ako eh. Bakit tayong panoorin yung Kingdom? Mahal yung ticket. Hindi, siguro... Apod nila yun? Hindi niya taste siguro. Si Mau kasi, hindi siya mahilig talaga manood ng Tagalog. Parang ako din. Kasi siya, mahilig siya ng Chinese, Korean, mga ganon, K-drama, ganon. Kasi, siguro, hindi niya ma-appreciate na hindi naman siya nagbabasa ng mga So, hindi niya siguro alam na iba yung kwento. Yun din yung issue ko dun sa, kaya hindi kasama sa gusto kong panoorin yung And the Breadwinner Is. Kasi, yung kwento ng OFW na umuwi, napanood ko na kay Vilma Santos yan mas drama pa talaga. Grabe yun. Tapos, ilang na bang pelikula ng OFW yun. May contemplation story pa nga tayo. Although, first time to na comedy. Hindi ko alam. Kasi nga, ang naging yung artista kasi ang naging basehan natin. Pero yung plot ng storya, normal na yan. Pero yung kasi natin, yung story, yung artista. First time na gagawin ni Vice na ganyang klase. Kasi usually, mga kwento niya, di ba? Yung hindi ko maintindihan yung kwento nila nung kay Ibana. At saka yung natatanda ko yung MMFF ba yun, yung pelikula nila ni Ann Curtis na ang kwento, magkapatid sila na naghahati sa isang mall, parang gano'n na. Yun, yung mga ganyan kwento. Ganyang clips sa Facebook. Tapos yun, di ba yung yung kwento nila nung sila ni Ibana na dati silang sikat na magkatambal sa hosting, pero biglang sumikat yata si Vice, gano'n, parang gano'n. Yun yung mga ganong kwento lang na niya nung sa pelikula. Tapos yung isa pa, yung apat na Vice Ganda, bading tomboy, babae at lalaki. Puro siya yung gumanap. Mga ganong kwento na hindi ko na-distinguish kung alin siya doon. Hindi ko napanood yun, fairness. Hindi ko napanood yun. Pero yun din yung mga plot niya dati kasi. Pero may mga part doon talaga na, kasi pinapanood Private Benjamin din.
sa pagiging mga sundalo, di ba? Sundalo ba yun? Oo. Ayun, yun din yung kwento Yung na kailangan ma-accept ng ng ano ba niya si ng Eddie Garcia? military. Di ba? Ano ba niya si Eddie lolo Garcia? niya. O, di ba? Na ma-accept ng mundo na yung LGBT. Oh, yun sa yung mga Private kwento Benjamin. niya. Yun yung usual na kwento niya, di ba? Oo. Na ngayon kasi anyo na ito yung bigla yung naging plot niya sa kwento niya na iba. Oo. Di ba? Na normal siya na OFW, nagtrabaho, umuwi, di ba? Oo, kasi- yun yung naging plot na naging role niya Oo. sa pelikula, yun yung plot na iba. Kaya nga yung kay yung review ni Goldwyn, no, yung sa Becky and Buddy, nung pinanood ko, parang ako kasi, siya 5 out of 5 sa kanya. Pinapanood ko, yung, alam mo yung, yung mga linyahan ni Ate B na ginagaya ni Eugene, tsaka ni Pokwang, ginawa na yun dun sa Tanging Ina. Ginawa na yun dun sa, yung Ba't palabas si Sandara, si The Lucky Ones. So ngayon, ito na naman, parang medyo nakakaumay na. Kasi kung para tanda mo sa'yo. yun, Sa akin ulit-ulit na naman, naman. ako rin, hindi ako mahilig manood ng Tagalog kung tutuusin. Pero, meron ako mga Tagalog film na pinapanood. Na mga Matulad ganda dati naman nung talaga. 90s tayo, yung kay Cesar Montano, yung Jose Rizal. Okay. Di ba? Magandang nagandahan ako ng palabas na yon. Medyo, siya, syempre, high school, nag-aaral, college, meron tayong subject na Rizal. Kaya medyo na Light of Rizal. Nagko-compare mo yung kwento niya kung totoo. Kung Tapos, medyo sikat ng si Cesar Montano, yung Moro Amin niya. Napanood ko rin yon. Maganda rin yung kwento nun. So, ako, hindi ako mahilig mga ng Tagalog, pero meron ako mga pinipiling Tagalog movie na gusto kong panoorin. Oo. Kahit hindi naman hindi naman ako gano'n ito, fan ng Tagalog. This is sa latest na MMLF. Kung MMFF. yun na yun. Manila Film Festival. Metro Manila. Metro Manila. Metro Abuhin mo Manila na lang. Film Festival. Kung ako talaga papipiliin ng pelikula, pupunta ako kay Labosing doon sa kasi siya yung Historical. siya na parang maganda yung topic niya na parang refreshing siya. Hindi siya yung yun nga, nag-a-acting si Bossing na hindi nagpapatawa siguro or hindi umiilaw yung kanyang espada. Tsaka in fairness kasi, si Piolo Pascual ang producer. Okay. Pag si Piolo ang pumili ng magaling siyang pumili ng siya rin yung sa Kita-Kita eh. Siya nag-produce ng Kita-Kita. Hindi ko alam Kita-Kita, Empoy at Empoy yun. Isipin mo. Empoy at Isipin mo yon. Si Alessandra. Yung bulag si Okay. Isipin mo yon, yung yung script na yon, pumunta kay Piolo. Siya dapat yung partner. Hindi pa pwede. Hindi, siya talaga dapat yung partner. Pero sabi niya, pangpangit dapat. hindi, bagay to kay Empoy yung role na to. Ganon siya, may vision din talaga siya. Iba yung utakay. Basta iba yung vision Alam niya yung yung... Ayaw niya kasi ayaw niya kasi kung siya, parang typical. Oo, hindi Typical na love team. Tsaka in fairness naman, kung sasabihin kong kaya niyang mag-ganon-ganon, magtanga-tanga. Kaya niya Kaya niyang umacting na ganon. Kaya na sure kaya niya yon. Pero, iba yung natural na parang kasi siyempre. Natural niya yun. Comedy siya. Natural. Ganon talaga. Sabi ko nga. Kumbaga, makasalita pa lang siya, matatawa ka na eh. Diba ang klase ang komedyante sa lahat ng artistas, parang sila yung pinakamagaling para sa akin. Oo naman kasi. Kasi talaga yung, tingnan mo, nagawa ni Bossing. Nagdrama siya. Pero komedyante talaga yung kanyang role, di ba? Pero nagsabi siya ng high-five sa dulo. Sabi pa rin siya ng high-five. Hindi ko pa napapanood eh. Abangan nyo, pagkatapos ng nag-abang nga sila Abangan nyo, pagkatapos ng mga credits, hindi ka siya, hi fans! Tapos, ako naman, yung Green Bones, kaya ako rin nagustuhan. Kasi, pag napanood mo yung trailer, parang, yung kwento niya, hindi mo siya mahuhulaan basta. Hindi siya kagaya nung typical na, ito yung mga parang last year yung Firefly. Kasi ganun ginagawa ng GMA eh. Tsaka in fairness din naman kay Dennis Trillo, yung, yung palabas niya? Maria Clara at Ibarra. Tapos yung sumunod, yung Pulang Araw. Ang galing ng acting niya dun eh. Pulang Araw.
Oo, naghabol siya doon pero hindi siya namahamon, di ba? Magaling siya, in fairness sa kanya. Magaling si Dennis sa drama, no? Magaling siya. Kahit yung di ba yung, yung may jowa siya, yung jowa niya yung isang, si Tom Rodriguez. Yung sila, yung magjowa sila. My husband's lover. My husband's lover. Tsaka si Carla Galiana. Yan. Medyo, magaling hindi ko napanood yan, pero... Ano yung teleserye? Teleserye yun. Hindi ko napanood yun, pero nakikita ko kasi busy sa trabaho. Ko lang din naman. Kaya, pero siguro, talagang, hindi ako, dun sa, dahil nga napanood ko yung Becky and Badette. So, hindi ako naniniwala na nababayaran si Goldwyn. Kasi kumbaga may... Ang feeling ko, yun lang talaga yung taste niya. Taste niya yun. Mas natutuwa siya sa ganung setup or ganung story. Yun. Kasi baka doon siya, doon siguro siya naantig. Magkakaiba tayo ng taste. Gusto niya ng ganung comedy, kanya yun, di ba? Kasi, ito. Ang awarding kasi, may technical criteria naman talaga yan, di ba? So, hindi naman porket sa criteria ni Goldwyn number 1 yung automatic yan na yung mananalo sa, di ba? Personal niya yan Personal diba? naman. Tsaka sinabi rin naman niya na, in person naman, sinabi rin niya. Wala siyang credential para sa ganyan. Hindi niya magaling siya. Na professional siyang mag-criticize. Katulad siya ng isang director mag-criticize. Ng Tapos, pelikula. ito pa, since usapan na rin na pagre-rate, gaya nito, tong Squid Game Season 2. Pinapanood ko na nga ito. Ang daming nagsasabi na pangit siya. Depende yan. Depende pa rin sa Usually, yung unang season, yun naman talaga yung manghuhok sa'yo eh. Kaya lang, kung papanoorin mo tong Season 2, iba na kasi yung kwento niya. Iba na yung ito plot yung niya. kwento na ang plot niya is alam niya na yung laro. Saka yung plano niya is pabagsakin yung laro. Hindi na siya dun sa, kasi yung iba, wala na yung tense ng survival na ganyan. Wala na. Namimili. Kasi, na nga siya medyo ready na siya Heroic na yung kanya. Medyo ready na siya Tapos, kumbaga, ako kasi, nagandahan pa rin ako. Nagandahan ako, tapos, may mga ganito na, sabi ko na nga ba, kasabwat to. Tsaka may iba ng plot na ipapasok na nila yung pinaka-founder o pinakamataas ng game, pinapasok na nila. Although nung una, yung may-ari, matanda, di ba? Sa first, pinasok din nila sa laro, di ba? Kasi gusto nyo lang maglaro. Kaya lang, namatay din talaga yon, hindi siya nanalo. Na nakilala nung nanalo, di ba? Ni 4, 5, 6. Ngayon, itong spoiler, basta may ganun, parang ganun pa rin. Ganun pa rin. Ang problema nga lang yun. Dahil nalalaman na nung management ng Hindi, may alam na doon, iniiba nila yung laro. Diba? Para magkaroon pa rin ng twist. Tsaka, yung iba kasi, sabi, napamahal na sa amin yung character na ganito. Siyempre, intindihin nyo, yung kwento nga doon sa una, siya lang yung survivor. Di alam ang buhayin pa nila yun. Hindi pa ako nakapanood dito. Talaga, hindi ako nakapanood ng Squid Game kasi... Tapos ko na nga yung season 2 Tapos ko na rin. Nabitin ako sa 7 lang, di ba? Baka naman, kaya sabi nga ni Netflix sa 2025. next year. Pero at least mabilis na. Kasi next year na Next year na lang. Actually, next year na to. 2025 to lalabas. Kaya nga pala. Kaya abangin na namin. So, yun. Ano raw yata? Doon summer. Kagad pa. Pero summer saan? Summer sa Pilipinas o summer sa Amerika? Kasi sa Korea. Sa Korea, edi 4 seasons sila, edi summer nila, sa atin tag-ulan. So, yun. Kaya nga, ang dami rin nagsasabi na kanya-kanya yan. Sa akin kasi, nagagandahan ako doon sa season 2 pa rin. Ang ganda pa rin. Okay pa rin sa akin. Doon pa rin yung ma-excite ka kung anong mangyayari. Tsaka yung... May pinapasok na rin nga sila ibang kwento Oo. Sa pansin ko, may pinapasok na sila doon. May trans na doon. Pinapasok na rin nila yung yung ibang... Tsaka may tawag doon, ang kulang lang siguro, sinasabi ng iba kasi, kulang daw ng character development. Actually, may mga ibang character na sila pinapasok doon yung
mga nabubuling tao, Oo. mga trans, mga basta iba-ibang personality ang pinapasok na nila doon ng mga player kung titignan niyo yung season 2. Tsaka yung iba yun nga sabi nila, kulang daw sa character development. Kasi yung una, parang tawag doon, yung una, parang ano mo muna yung mga tao, yung mga player. Kaya lang ang difference kasi, ngayon may nangyayari sa loob, may nangyayari sa labas. Oo, sama yan. So, kung binabantayan nyo rin pareho, yung lalabas, tsaka yung loob, may excite kayo. maano kayo, talagang, Kasi dati, loob lang eh. Di ba? Oo. Yung labas, hindi so, masyado. syempre, doon lang yung ano mo, yung, Oo, Talagang hindi na ako manonood niyan. Bakit? Nakwento niyo. Hindi, marami. hindi mo alam kung ano yung Oo, yung sinasabi. Pero, alam ko hindi ka makakapanood. Oo. Kasi may trabaho ka. Unless kayang pagsabayin habang nag-ano kayo, nanonood ka. Ano yung sagot mo? Red light, green light. Naku. Hindi, kailangan kasi tahimik sa ano to, so pwede kaya ako makapanood eh. Kung ako yung naka back office, yun siguro. So, yun. Yun. So, bukod doon, yun nga. Doon sa ano naman daw, ang dami rin nagsasabi na yung kay Judy Ann, yung kay Chito Ronyo nga na sinasabi mo, ang daming may gustong-gusto yun. Best actress si Judy. Hindi, before pa ng trailer, ang ganda-ganda daw. Tapos nung pinanood nila, na-prostrate sila. Bakit? Hindi raw maganda. Hindi nila Bakit di? Paano, anong explanation na lang hindi maganda? Parang, ang mga nababasa ko based sa nababasa ko, ano daw, Di umano. parang naging, di umano, Kasi di sa amin nanggaling yung statement. comedy, parang naging comedy raw instead na Drama. drama. Drama ba yung horror? Ay, hindi, horror pala. Horror. So yung mga gusto raw matakot na nanood doon, Hindi. hindi natakot. Ano sila tumingin sa salamin? Ayun na nga, hindi ko natakot. Parang ang gwapo mo naman kung magsabi ka ng gano'n. Hindi, kasi gusto niyo matakot, di ba? Parang, horror. Paano ako si Reggie gusto matakot, nanood siya, ispantakot, di siya natakot. Yun nga. Tumingin ka nga, Reggie, sa salamin. Ba't mo naman natakot? Hindi, kasi, Hindi, sa akin kasi, Kasi minsan yung siguro, feeling ko, isa rin sa naging factor doon yung sobrang taas ng expectation mo. yup. Na nung napanood mo, Maalala na. ano, Yun kasi minsan totoo lang sa mga pelikula na pag ako naghanap ko ng pelikula, titignan ko yung trailer. oo. Minsan gano'n, ang ganda ng trailer mo. Napakagaling ng trailer mo, ang ganda ng mga hinugot mong Trailer. Kasi caption, trailer yun eh. mga tapos pag pinat ko na, ay, ba't gano'n? Oo. Nawala yung yun lang pala, kumaga, yung trailer na yun lang yung exciting. Yun Yung mga ibang exciting kwento, yung iba, pagdating doon sa loob ng story, Oo. wala na. Parang Boring. nanood ka ng anime na Bleach. Sobrang ganda ng kanilang trailer, pero pagdating mo pinanood mo, pa rin naman backstory. Panay filter. Kaya, Pillar. panay pillar. Kaya medyo, minsan naboboard din ako manood ng ibang ganong anime. Kasi ang daming pillar, ang daming backstory, ang daming So, Actually, yung Bleach, Maganda. pinanood ko yan. maganda siya nung umpisa eh. Pinanood ko yan hanggang Ngayon, matalo si Aizen. Hanggang ngayon, pinapanood ko yun yung ano ba yun? Yung 1,000 Blood War. 1,000 Years Blood War. Ngayon yung nila. Ako Pinapanood ko yun. Pinanood ko lang dyan. Pero, yung ang dami kong ini-skip na backstory. yung filler nga. Pillar. Kasi alam mo na nangyari yun eh. Alam mo lang ganun yun eh. Inaano lang nila, ina-emphasize lang. Pinapasok ko nila. Pinapasok na, ina-emphasize lang nila na parang ganun. nangyari. Para humaba. Kasi para humaba yung episode nila. So, minsan naman kaya talaga nangyayari para tumagal yung story. Yung vice captain na pinatay, paulit-ulit yung backstory no. Alam mo, totoo lang, sa tawag doon, pagdating sa mga teleserye, yan ang numero 1 sa ganyan eh. Pinapahaba. Lalo na yung mga... GMA. Hindi nga GMA, yung probinsyano. So, Umabot ng ilang taon, 8 years. So, 8 years. sobrang dami ng pillar na Dami naghihigante. Lahat tata ng karakter ng
ginawa nila ng storya. Bigyan nila ng episode. Hindi ako nakapanood. Kahit yung ngayon din. Batang Quiapo. Oo, ang haba na din. Yung mahaba na rin. Pero medyo, okay siya nung ano. Labanan lang ng bilyar, sobrang tagal eh. Oo, kaya ngayon medyo na rin akong panoorin. Pero yun nga, yun yung ano kasi typical na libangan ng mga... Baka kasi yun ang gusto ng tao, pinapanood. Kaya may taste ng gano'n. Iba-iba nga tayo. Iba tayo ng taste nga, syempre. Hindi natin So, I won't, hindi ko, kagaya nga nasabi ko, hindi ako naniniwala na nabayad si Goldwyn. Kasi yung iba sabi, may puting sobre. Hindi ako naniniwala. Puting sobre? Sobre. May puting sobre daw, kaya gano'n. Baka naman ano yun. Pwede naman mag-transfer, bakit puting sobre? Paano yung badyaw? Hindi. Baka ano yun. Malay mo, pabasko niya yun. May mga gano'n na sinasabi. Di ba? I don't think so. Based on dun sa review niya lang last year, nakikita ko na ganun talaga yung kanyang ano yung taste niya. Taste niya. Depende sa taste yung niya. taste niya is siguro iba talaga sa taste ko. Kung di kayo sa kanya sa kanya. At iba din sa taste ng mga nagkakaroon. Pero dati rin kasi ng times na nabash na rin siya eh. Nabash na siya nung nirate niya yung ano yun yung tawag doon, yung kwento nung ano ba yung sumikat na boy band ng K-pop boy band group ng Pilipinas. SB19. Kinriticize niya yung documentary noon, nagalit yung mga... Siyempre, magagalit. Kinriticize mo ba naman ni... Ang point ko kasi dyan, kung fan kayo, tas, siyempre, yung mga fans ni Vice Ganda, ipagtatanggol si Goldwyn. Yung mga, mga... Haters naman ni Vice Ganda, ako, hindi ako hater si Vice Ganda, hindi rin ako fan. Hindi rin ako fan, hindi rin naman ako hater. Pero, like I said, hindi ako ang target market ni Vice Ganda sa comedy niya. Although nanood ako nung Private Benjamin noon sa sine, after nun wala na akong pinanood na movie niya sa sine. Kasi, natawa ako sa Private Benjamin, pero hindi siya yung tipo ng palabas na maglalabas ako ng 300, 400 para manood ng sine. Pero sabihin mong Marvel yan, papanood. Lalabas ako ng pera. Hindi naman sa inaano ko yung pelikula Pilipino, pero marami rin ako pinanood sa sine na pelikula Pilipino. May example ko na Forevermore. Ngayong nandito ka, yung Jologs, pinanood ko yan sa... Ako hindi. Actually, naganda na ako sa kwento ng Jologs. Hindi talaga. Pinanood ko yung Jologs, naganda na ako sa kwento niya kasi first time yun na iba-ibang perspective ng tao. Kasi first time kong napanood sa palabas ng Pilipino na, kasi di ba merong doon, ito yung kwento ni John Prats. Tapos nagulat kami umulit. Napanood mo na ba yung movie na yun? Jologs. Panoorin nyo. Kanyari ito, si John Prats. Ito yung kwento niya, story arc niya. Tapos mamaya, bumalik. Si Asunta De Rossi naman. Tapos makikita mo, doon sa story niya, madadaanan, makikita mo sa background si John Prats. Parang alam ko na yung ganyang plot na story. Nakita ko na yung ganyang plot na story. Tapos sumunod, si Bong Navarro. Parang, paano sila nagkatagpo-tagpo. Tapos, bandang huli, yung sa pinakahuli, yung connections nilang lahat. Yun. So, first time sa Pilipino na nagkaroon ng ganon na movie. Although sa ibang Pero matagal na yun. Sobrang tagal na ng palabas na yun. College pa lang ako. Kasi may plot na ganun sa ibang bansa na akong pelikula nakita. Pero first time ko yung napanood nung time na yun, kahit sa English hindi pa ako nakapanood. Kaya meron ako na ganun, hindi ko tanda. Pero 51st date. Paborito ko yun. 51st date, iba naman yun. Ang 51st date, inuulit-ulit niya yung araw. Araw ng... Kasi nawala yung memory ni Drew, di ba? Parang ganon. Iba yun. Ito, lang yun ito iba-ibang perspective. Alam mo yung sinasabi mo, vantage point. Vantage point, yung sniper na papatayin yung presidente, yung isa siya yung sniper, yung isa siya yung yung bodyguard. Parang gano'n. Pero napanood ko yun.
nasa PLDT na ako nagkatrabaho. Napanood ko yung Jologs. College pa lang ako. Kaya sabi ko, first time ko talagang nakapanood Yung ng Gano'n na mayroong ano. Kaya talagang natuwa ako doon sa pagkakagawa nun. Although may mga part na syempre, alam mo na, comedy Pilipino medyo, style. Pero, yung slap nung pero ang galing plot nung talaga. Ang galing nung plot. Tapos meron pa, ano pa bang, yun, yung mga, pero hindi ko pinanood sa sine kasi yung ano eh. Kasi marami rin namang, hindi naman, hindi ko naman sinasabi na maraming mas magandang foreign na palabas. Kasi, ang dami rin naging nabiktima ng Twilight. Sorry sa mga fans ng Twilight, pero sorry sa mga fans ng Twilight, pero talaga, hindi talaga, lahat ng palabas ng Twilight ay pangit. Hindi, may gusto ko yung isa roon. Alin? Yung action nila. Naglalaban-laban sila. Kasi nadismay ako kasi ano lang pala, vision lang pala yun. Pero ako, ang ganda nung kasi ng fight scene nila eh. Yung sa huli. Yun lang. Maganda yung fight scene. The rest. Fight scene lang talaga yung pinanood ko roon. Maganda yung fight scene. The rest. The story. Lagot ka kay Sam. Idol niya si Annie Patterson eh. Okay lang. Hindi naman. Kahit nga yung Batman na kay Robert Pattinson, pinanood niya eh. Idol niya yung actor. Wala naman akong problema dun sa actor eh. Ang sabi ko, ang pangit ng kwento ng Twilight. Kwento talaga. Vampire na naman. Wala naman problema dun sa ano eh. Kaya lang, napaka-min ng kwento niya. Mas maganda pa yung Harry Potter eh. Harry Potter, ang dami nun eh. Kaso talagang kung hindi mo siya talaga umpisa sa simula, maliligaw ka kay Harry Potter. Pero sa Twilight kasi pwede mong ano eh. Meron pa ano eh. Yung part 5 yata nun, nung Twilight. Ang kwento eh. Hanggang part 4 lang yun eh. 5 yun. Hinati nila yung last book. Sa bagay. Hindi, alam ko kasi. Twilight. Twilight. New Moon, Eclipse, tapos yung Breaking Dawn ng lima nga. Lima nga. Trust me! Napanood niya lahat pero ayaw niya. Hindi ko napanood lahat. May libro na si Sam. Hindi ko napanood lahat. Alam mo lang. May mga, syempre, pinapalabas sa HBO yan. Nakikita. Yung part 4 ang kwento eh, kinasal sila na buntis ng anak. Tapos, namatay, nabuhay. Tapos, hindi, ang pinakaya ko sa kanya yung yung New Moon. Napaka unnecessary. Isa pang pangit na palabas? Na marami rin nanood. Sabihin ko ba? Sige, sabihin mo na. Para sa akin talagang napakapangit ito. Hindi ko mapagtsagaan eh. Paano yan? Ano ba yun? Yung Is that you, Mr. Grey? Si 50 Shades of Grey. Hindi ko napanood yun. Hindi ko napanood yun kasi medyo sa books pa lang eh, parang ano yan eh? Twilight na. Twilight. Erotic Twilight. Ano yun eh? Medyo pang ano talaga. Nabasa ko yung pang adult noon. Hindi man ako naka-one-port. May part-time pa ako magbasa nun. Talagang hindi lang ako naka-one-port. Kasi yung kwento niya, napaka-typical. Tapos, in the end, alam mo, gano'n. May hirap. Tapos, ayun. Super hot. Napaka-simple. Magustuhan, gano'n. Marami nang ganyan sa Pilipinas na pelikula. Actually, ang ano nga eh. Yun na yun. Yung nagandahan pa ako yung libro tsaka yung palabas ng Da Vinci Code. Da Vinci Code. Nung umpisa maganda siya eh. Nung bandang huli. Historical. Hindi, yung una. Angels Da and Vinci Demons. Code. Kasi meron yung dulo yung bagong Angels and Demons ba? Or Angels and Demons, may ano pa yun eh. Da Vinci Code lang umpisa. Inferno, di ba? Inferno, nabasa ko yung Inferno. Parang sobrang ano naman. Sobrang malayo-layo. Fantasy. Actually, lahat naman yun. As sabi naman niya, ano lang naman yun. Fantasy, hindi siya totoo. Kaya yung mga nagre-react dun sa Da Vinci Code na Manila is the gate of the hell. Hindi, sa Da Vinci Code wala naman. Wala pa yun. Sa ano yun? Sa Inferno yun eh. Sa Da Vinci Code kasi yung Last Supper, ginanyan yun. Huwag kayong masyadong ano. Actually, nung pinanood natin yun, di ba? Yung Da Vinci Code sini. Oo. Si ano ba yun? Hanks na. Si Tom Hanks. Medyo lumpitan nga rin yung kwento nun eh.
Nung time na pinanood namin yun, okay naman. Okay naman siya kasi medyo, yun nga, although... Pero mas maganda siya pag binasa mo pa yung libro kasi mas maiintindihan mo. Medyo mas detalyado. Oo. Yung pinanood ko naman nung high school ako na walang masyadong nakakakilala sa pelikulan to. High school o college? College na yata. Ayun, yung Moulin Rouge. Ang ganda yung kwento nun eh. Ano ko yun yung ano sila, yung mga nagsasayaw ba? Oo. Entertainer sila sa ano? Sa mga casino. Brothel. Nagsimulang brothel. Naging... Parang nag-focus sila sa entertainment after nang na-discover. Tapos nagkaroon ng financer sila. Nagkaroon sila, parang naging play sila bigla. Hindi ko napanood yun eh. Maganda yun. Mulan Rouge. Kasi ang pinanood ko yung Burlesque. Hindi ko... Si ano yun? Si Christina Aguilera. Si Nicole Kidman. Maganda yung kwento. It is about kasi yung bida ng lalaki is poet. In fairness naman yung Burlesque, hindi ako magandaan sa kwento. Pero ang galing kasi kumanta ni Christina Aguilera talaga. Saka idol mo si Christina, di ba? Gusto ko yung yung boses niya. So, Hindi, sa akin naman yung kwento kasi nabasa ko yung libro nun eh. Tapos pinanood ko kung parehas sa libro. Then, love story siya. Siyempre, nung bata tayo, medyo mahilig tayo sa tula, poetry. Poet yung bida ron. Tapos yung isang babae is high-end na dito sa atin, parang escort service siya na nag-aano. Saan siya sa casino siya nag-prefer? Hindi siya kasi brothel siya. Brothel? parang Anong tawag doon? Parang tawag doon yung beer house dito. Oo. Parang ngayon, eto. Ano yung palabas na maraming may gusto na sa inyo pangit at ano yung naman yung palabas na maganda sa inyo karamihan nagsasabi pangit. Sige nga. Hindi ko yun, yung Moulin Rouge. So yun. Kasi hindi nila siguro bet kasi 18th century yung kwento noon. Maraming pasikot-sikot. Yun yung maganda sa'yo, pangit sa iba. Ang daming nagsabing pangit noon. O ngayon, yung naman, yung maraming nagagandahan pero pangit para sa'yo. Siyempre, yung mga drama ng Pilipinas. Saka yung, yung... Hindi, meron ka specific. Talaga, parang may magagalit dito eh. Hindi, okay lang. Taste mo nga yan. States. Siyempre, yung... Ako kasi, parang, ewan ko, parang, hindi naman ako sa pag-ipadip. Yung Philippine comedy natin, pag-iwanan, nag-stay pa rin tayo. Kasi sa US, manonood kayong comedy nila, kalimitan, panay logic na ginagamit. Dito kasi, parang nasa slapstick pa rin tayo eh. Minsan, kaya kadalasan pag comedy natin. Yun, kalimitan, example, Edwin Cabisote, ang pinapanood ko na lang doon si Jose. Hindi na si Si Vic. Hindi na yung comedy nung iba eh. Tapos, syempre yung kay Base Ganda, medyo napapanood ko rin niya, pero hindi ako yung gawin na para ulitin ko pa siya. Excuse me. Para ulitin ko pa siya or gumastos ako sa sinehan para manood. Napanood ko siya kasi sumasabay ako ng bus. Abangan mo na lang sa local TV Mas channel. talaga eh. Kasi sa bus ka, pag nakaupo ka, lobat cellphone mo. Wala. Sa local din. Sa local channel mo na nga lang siya mga. Ikaw, Reg, meron kang gano'n. Mag-iisip ka pa. Hindi. Sa akin naman, general ko siyempre, ang favorite ko siyempre mga action na pelikula, mga adventure. Na siyempre, yung iba gusto naman, okay, di ba? Dahil hindi mo naman yung mga pelikula, Marvel, siyempre maraming kilig sa Marvel, di ba? Di ba? Tapos yung mga action movie ng MI2, yan. Gusto kasi mga ganyan action, thriller. Yun yung mga tsaka mga horror. Although siguro sa akin, may mga movie na gusto ko, pero hindi ko alam kung okay sa kanila. Bawal, Wrong Turn. Although medyo medyo... Pero marami rin may gusto na eh. Pero medyo siya talaga, medyo parang... Hindi pala nasabi ho. Parang tawag doon? Masyadong brutal, di ba? Masyadong brutal. Pero sa akin, gusto ko yung pagka-trailer niya. Di ba? Ayun, syempre, hindi ko alam kung gusto na lahat yun, di ba? Sa akin, okay yung mga kailang Wrong Turn ba? 3 ba? Pero yung unang Wrong Turn, okay. Pero pag yung pangatlo na, parang napangitan na ako sa story. Pungangit na eh. Okay pa yung 1 ng Wrong Turn eh.
Pero nung 3 na Buti nga yun eh. nag-visit na ako. Pangatlo pa pumangit eh. Oo, Yung Twilight, una pa lang. Nagkakisahan. Favorite niya yung pagpapasayo niyo. Naalala ko yung pinsan ko eh. Sabi, panoorin natin, napakaganda raw, lalo yung baseball scene. Nag-baseball sila. Yan na yun. Ang tatawa kayo sa baseball scene nila. Yung bato nila, awkward. Pero yung Haggis, ang ganda, ang lakas. Pero yung bato nila, awkward. Eto, ako naman, siguro ang masasabi ko na maraming may gusto. Twilight niya. Hindi, bukod sa Twilight kasi yun talagang may fanbase lang naman talaga yun eh. Pero ito, maraming may gusto nito, Lord of the Rings, tsaka Star Wars. Pero ako, kasi laging top grosser yun eh. Top grosser nga. Pero wala akong pinanood nun, hindi ako nag-enjoy. Hindi rin ako fans ng Star Wars. Lord of the Rings din ako, hindi. Medyo nabasa ko yung libro ako naman na-hype lang siguro. Pero nung pinapanood ko na uli siya, parang wala na. Kasi yung pinalabas yung Lord of the Rings, aalis pa lang sila Frodo, inaantok na. Kaya haba pa nun. Story yan. First naman sa Lord of the Rings, yung unang tatlo, yung Lord of the Rings, tapos yung Two Towers, tsaka yung yung Return of the King, medyo maganda yung kwento. Yung sumunod, yung mga prequel na kwento, parang hindi na kailangan The Hobbits, tapos tapos ang daming prequel. Yung kaya nga sabi ko, ang daming may gusto nun. Alam, nagigets ko naman eh, kaya lang, ang difference niya sa akin, parang nasosobrahan ako ng bagal sa pacing ng kwento. Unlike yung Harry Potter, pinanood ko, medyo mabilis. Tsaka lumalaki na sila. Yung Lord of the Rings, sobrang bagal, maglalakad pa lang sila, parang naiinip ako, hindi ko siya, siguro tamad lang ako magtiyaga sa ganung kahabang panahon. Pero hindi, nakapanood din ako ng Titanic, yung mga mahaba, tsaka yung yung palabas ni Leonardo DiCaprio rin na Inception. Ngayon, ito naman yung ang daming napapangitan. Pero gusto ko yung movie na yon. Medyo mahirap mag-isip ng ng movie? Maraming napapangitan Kasi kadalasan ng gusto kong movie ano ba? Ano bang palabas na Sa akin ng Star Wars naman, okay naman. Wag lang yung wag lang yung di ba, baliktad ang sequel ng Star Wars, di ba? Ang pinakadulo niya yan, nung ginawa yan, 70s, 80s, so ang papangit pa ng special effects niyan. Tapos nung modern na, doon lumabas yung 1, 2, parang 4, 3, 2, 1. Parang pabalik yan eh, yan. Yun ang nagustuhan ko, kasi yung time na yun yung era na okay na yung mga effects noon. Pero nung babalikan ko yung 765, yun yung time na yun nga, medyo hindi pa ganun ka-advance yung paggawa ko. Pag pinanood mo, nakita mo talaga yung difference ng effects. Yung nga pala isang pelikula ng pinakaayaw kong ginawa ng Marvel, di naman Marvel Fox yun, is yung X-Men na Wolverine Origin. Medyo napangitan naman sa kwento. Ano ba yung origin? Yung Deadpool na si Deadpool na sarado bibig. Okay. Sa akin, hindi siya maganda. Pero hindi okay lang. Okay lang, pero kasi parang unnecessary siya sa akin. Na iba yung origin nila talaga. Tsaka yung Deadpool, kakaiba. Walang ganun Deadpool ako nakakita. Sa comics kasi kung nagkano ka sa comics. Hindi ko yung Wolverine Deadpool. Ayun, speaking of yun nga, nagandahan ako na maraming napapangitan. Ayun, yung Batman versus Superman, tsaka yung Man of Steel. Ang daming nagsasabi pangit yun kasi doon sa Man of Steel, si Superman daw hindi siya pumapatay. Di ba pinatay niya yung si General Zod. Tapos ang dami pa raw nasira kumpara sa naayos na-save ni Superman. Sa akin kasi, technically, 3 Superman ang kalaban niya doon eh. Di ba? So talagang maraming madidistract, di ba? Tapos,
yun nga yung ano doon parang naging bagong concept sa akin doon yung parang Hindi mo kayo save lahat. yung di ba pinatay niya si Sad, si General Sad. Tapos parang pigil niya kasi ayaw niya talaga. Parang wala na siyang no choice. No change kasi nga, papatayin si Luis, di ba? Hindi, sisirain yung yung may papatayin tao doon Hindi yata si Lois yun Basta Basta may tao lang doon na papatayin. So, pinatay niya. Kasi nag-laser sa mata Yung nasa train station, yung mga civilian. Oo. Kumbaga, sige, sila papatayin ko, ako yung patayin mo. Parang gano'n yung naalala ko yung storya. Ngayon, ito namang isa, yung Batman versus Superman. Ang dami ring napapangitan kasi technically ang ano lang niya is magkapangalan lang yung nanay nila. Kaya lang ano kasi yun ang sa akin lang point of view ko. Maganda rin yung ano niya na 'di ba parang ginodiyos na doon si Superman Ginodiyos na siya tapos biglang nagalit sa kanya lahat ng tao. Kasi nga, tapos, ang doon, parang ang explanation ko doon, hindi lang naman kasi dahil doon sa pangalan na Martha Kasi at the back of the mind ni Batman, alam niya na mabait si Superman. Kaya lang, hindi siya nagtitiwala kasi, yun nga si di ba? Alien. Si Batman kasi si contingency plan. So parang pero nung wala siya pinagkakatiwalaan. Nung time na yon parang nung naisip niya na ipinapaligtas niya yung nanay niya kaysa yung sarili niya, parang doon niya nakita na may human feeling si Superman. Kumbaga, yun yung nakita ko doon. Nandun sa iba is parang napakabata. Parang nai-realize ni Batman na katulad din niya to na may pinaprotektahan. Ganon yung ko noon, yung mode of thinking ko. Alam ko maraming magdi-disagree pero nagandahan pa rin ako sa palabas. Napanood ko sa sine yan Talagang natawa lang ako sa katabi ko Kaya hindi ko natapos. Nung lumabas si Wonder Woman, idol ko si Damna. Hindi ko napigilan yung tawa pumunta talaga si hanggang matapos yung pelikula. Kasi, lumabas na si Damna, idol ko yan. Ang masasabi ko pang napangitan ako yung yung Justice League. Justice League yung sila ng lahat kasama si Flash. Yung Snyder Cut maganda, pero yung nilabas nila ng una, doon naman napangitan. Yung nauna pangit. Pero yung yung Snyder Cut medyo mas maayos sa'yo, so tapos isa pa siguro na pangit na medyo napangitan ako sa kwento. Ba yun? Nalimutan ko. Basta yun. Yun nga, end na lang natin. Kanya-kanya tayong taste. May kanya-kanya tayong siguro pangit sa akin, maganda sa'yo. Maganda sa'yo, pangit sa akin. Karapatan mo yan, ikaw naman manonood, ikaw magbabayad. Ang mahalaga, tapos yung iba yung nagre-reklamo ng spoiler. Minsan naiinis ako dun Kasi, magreklamo ka ng spoiler, ba't ka nagbabasa ng mga tungkol sa ganyan? Kaya nga. Ba't ka, kunyari, may nagsabi, spoiler yung Squid Game. Ba't ka nandyan sa post na tungkol sa Squid Game? Panoorin mo! Tsaka huwag kang sumali doon sa Dati nagreklamo dyan spoiler kasi may nagkakwento sa Harry Potter. Kinuha sa libro yan Hindi, tsaka ito na lang yung magkakaiba rin tayo Ako, sa akin okay lang spoiler okay lang. Pananawa, iba pa rin naman Infinity Wars. Ano ba yun? Yung sa Marvel, Infinity Wars ba yun? Yung bago yung Endgame. May nag-spoil na ng kwento nun hanggang dulo. Nabasa ko, pinanood ko pa rin sa sine. Sabi ko, maganda to, parang at least bago. Diba? Tapos magkakaroon ka ng interest, ito yung kwento. Depende yan sa kung paano nyo i-handle. Kung ayaw nyo ng spoiler, get off social media. Doon sa tayo. O kaya iwasan yung mga post tungkol doon. Mag-DVD na lang kayo. So yun. So, like we said, kanya-kanyang choice and we don't believe na bayad si Goldwyn.
Tingin namin, taste niya lang talaga. Personal lang yun. So, Goldwyn, keep on reviewing. Your taste. Sabihin mo mag-review ka lang para alam ko kung ano yung gusto mo ng maayos. Joke lang. Kasi magkaiba kayo ng taste. Hindi kasi magkaiba tayo ng taste. Hindi man tayo pare-pareho ng taste in terms sa movie, di ba? So yun, pag 5 stars sa'yo, automatic. Bokya sa akin. Pero as sa taste lang natin yun. Magkaiba lang tayo siguro na ganun. Hindi naman namin sinasabi na hindi naman namin sinasabi mo lang ang taste. May taste ka nga eh. Magkaiba lang tayo ng taste. Salamat talaga. Reference na rin namin. Reference pa rin naman. Reference pa rin naman yun. Yung mga nire-review niya, di ba? So, yun lang. Bye-bye. Bye-bye.